Naalala nyo pa ba ang 3-time NBA All-Star na ito na one of the best scorer noon sa liga ng NBA? Well, malamang ay isa rin kayo sa nagtaka kung bakit bigla na lang nawala sa liga ang mamang ito. Marami ang humanga sa player na ito, mga idol. Katunayan, sinabi nga ng ibang player noon na siya ang one of the toughest player na mahirap bantayan na ultimo si Black Mamba Kobe Bryant sa kanyang interview noong 2010. Sa tanong kung sino ang mas mahirap bantayan, si Kevin Durant ba o si Brandon Roy? At ito ang sagot ni Kobe, mga idol. Roy, 365 days, 7 days a week. Roy has no weaknesses in his game. Well, nanggaling na nga mismo yan kay Kobe, mga idol. Kaya talagang isa nga itong si Brandon Roy noon sa kinatatakutang bantayan sa liga. Ngunit sa kabila ng kanyang mahusay na nilalaro, ano nga ba ang tunay na nangyari sa kanya? Bakit 6 na seasons lang ang tinagal niya sa liga ng NBA? Kaya sa video natin ngayon, mga idol, ay ating aalamin kung bakit bigla siyang nawala. At syempre, pag-uusapan na din natin ang kwentong basketball ng Rookie of the Year at 3-time NBA All-Star na si Brandon Roy. Kaya tara, mga idol, diretso na tayo. Taong 2002 nang sinimula ni Brandon Roy ang kanyang paglalaro sa kanyang collegiate basketball. Siya ay nag-aral sa University of Washington at naglaro sa kanilang kupunan na Washington Huskies Men's Basketball. Sa kanyang junior season pa lang ay kinonsidera na niya ang paglahok sa NBA draft. Ngunit nagbago nga ang isip nito dahil gusto pa niyang tumaas ang kanyang rank sa college basketball. Ito ay para mag-improve na din ang kanyang draft position sa NBA. Kaya tinapos nga niya ang kanyang last season sa college, mga idol. Well, sa kanyang senior year ay nag-average ito ng 20.2 points per game na pinangunahan ng kupunan ng Huskies sa 26-7 win-loss record. Ngunit nabigo nga lang silang makatawid sa Sweet 16. Ngunit ganun pa man, mga idol, ay pinangalanan naman siya noon na Pac-10 Player of the Year at tumanggap ng All-American honors sa pagtatapos ng season. At January 22, 2009 ay niretiro nga ang kanyang jersey number 3 ng Washington Huskies. At sa 2006 NBA draft nang pumasok na nga ang 6'6" shooting guard na si Brandon Roy sa liga ng NBA. Nakasabayan niya noon sila Marcus Aldridge na kalaunan nga ay naging kakampi niya sa kupunan ng Portland. Well, bagamat 6 overall pick ito sa NBA draft, siya naman ang nangibabaw sa mga rookie noon. Well, kung yung ibang rookie ay kailangan pa mag-develop ng laro, hindi na yun kinailangan pa ni Brandon Roy, mga idol, dahil pagtapak niya sa liga sa kanyang rookie season ay may malaking impact na agad ito sa kupunan. Kaya naman ipinwesto agad ito sa starting lineup ng Portland. At hindi naman pinahiya noon ni Brandon Roy ang Portland, mga idol, dahil magandang performance ang ipinamalas niya. Siya ay umaverage sa kanyang rookie season ng 16.8 points, 4.4 rebounds at 4 assists per game. Nagkaroon din ng 38% from 3 at 44% sa mid-range. All around, mga idol, kaya na din nasabi ni Kobe na walang weakness itong si Brandon Roy sa kanyang laro. Well, very impressive ngang sinimula ni Roy noon ang kanyang karera, mga idol, at dahil sa performance niya ito, siya ang tinanghal noon na 2007 Rookie of the Year. Ngunit dahil hindi ganong kalakas din ang roster ng Portland noon, nakasama man niya si Zach Randolph at Aldridge, ay hindi sumapat para umabante nga sila noon sa playoffs. Sila ay pumesto noon sa 12 seed na nagkaroon lang ng 32-50 win-loss record. Sa kanyang sophomore season, 2007-2008 season, ay patuloy ang pag-improve ni Brandon Roy sa kanyang laruan. The way kung paano siya maglaro ay nagmumukhang madali ang pagpuntos niya. Parang KD lang din, mga idol, effortless at smooth lang din ang kanyang mga galawan. Kaya nabansagan nga siya noon na the natural. Well, hindi naman talaga may kakaila, mga idol, na malakas talagang maglaro itong si Brandon Roy. Ngunit sa panahon niya sa Portland ay talagang hindi siya nabigyan na makakatulong niya, lalo na pagdating sa opensa. Silang dalawa nila Marcus Aldridge ang siyang kumakana sa kanilang kupunan noon na pareho pang bata sa liga. Kaya umaverage man siya sa kanyang pangalawang season ng almost 20 points per game, ay hindi pa rin sumapat, mga idol, dahil sila ay pumesto sa 10th seed. Kaya sa kanyang pangalawang taon ay bigo pa rin siyang makatontong sa playoffs. 2008-2009 season, pwede natin bigyan ng title ito, mga idol, na sumpa sa round 1 dahil sa season ito ang simula ng pagpasok nila sa NBA playoffs. Well, sa pangunguna pa rin ni Brandon Roy sa kupunan ng Portland ay nakatawid nga sila noon sa playoffs. Matapos siyang umaverage ng 22.6 points per game, may 38% sa 3-point at 48% from the field. Kaya nakuha nga nila noon ang pangatlong pwesto sa West with 54-28 win-loss record. Well, sa season din pa lang ito nang magawa niya ang kanyang career high in points in one game. Ito ay nangyari noong December 12, 2008 versus Phoenix Suns. Matapos nga siyang magtala sa laro nilang yun ng 52 points,
Tinaob nga niya ang big three ng Suns noon na sila Amare, Steve Nash at Shaquille O'Neal. Well, balik tayo sa kanilang playoff run mga idol. Nakapasok man sila sa playoffs ay ito rin pala ang pagsisimula ng kanilang sumpa sa round 1 ng playoffs. Nakaharap nga nila noon ang koponan ng Houston Rockets na pinamumunuan ng 7'6" na si Yao Ming. Well, sa kanyang unang playoff appearance ay talaga namang all-out ang nilaro ni Brandon Roy dito mga idol. Actually, umaverage pa siya sa playoffs na ito ng almost 27 points per game. Kasama niyang kumakana dito sila Marcus Aldridge at the rest of the team ay hindi na gaanong naasahan mga idol, lalo na sa opensa. Kung babalikan natin ang kanilang roster noon, eto mga idol. Well, kaya sa huli ay hindi kinaya ni Roy at Aldridge na makatawid sa first round ng playoffs at nalaglag nga sila ng tuluyan ng Rockets. 2009-2010 season ay dito na nangyari ang lahat mga idol. Sa katunayan ay maganda pa tinatakbo ng kanilang regular season noon. Syempre sa pamumuno pa rin yan ni Brandon Roy na umaverage pa nga ng 21.5 points per game na may 40% sa field goal. Muli nga silang nakapasok sa playoffs noon na nakuha ang 6th spot. Ngunit ito na ang sagot natin kung bakit biglang nawala itong si Brandon Roy sa liga mga idol. Bago magsimula ang playoffs ay nagtamo ng inakala nilang simpleng injury itong si Brandon Roy. Ngunit after ng diagnosis sa kanyang tuhod ay napag-alaman nilang napunit ang meniscus nito. Well, kinailangan nga noon na mag-undergo siya sa surgery. Ngunit ang nagpa-worse sa kanyang injury noon mga idol, 1 week after ng kanyang surgery sa pag-repair ng kanyang meniscus ay naglaro ito sa kanilang first round ng playoffs kontra Phoenix Suns. Nagbalik ito sa Game 4 na tinapos ang seryeng yun. Ngunit kakikitaan talaga siya na hindi 100% ang kanyang health at may nararamdamang discomfort sa kanyang katawan. Well, maraming naging kritiko ang kupunan ng Portland noon dahil pinalaro nga agad itong si Brandon Roy at marami pa nga nagsabi noon na baka masira ng tuluyan ng kanyang karera. Well, natalo nga sila sa first round ng playoffs at nabaliwala ang sakripisyo ni Brandon Roy noon. After ng kanilang pagkatalo ay mas nakaramdam ng pananakit si Brandon Roy noon sa kanyang tuhod mga idol. At ang malupit pa nga nito ang dapat napipirma ng 5-year max contract extension na hindi na nga tinuloy ito ng Portland. Kaya ganun na lang ang pagkakadismaya niya sa pamunuan ng Portland. 2010-2011 ang last season ni Brandon Roy sa Portland Trail Blazers. Well, bagamat nakalaro pa rin naman siya sa season ito ay hindi na 100% ang kanyang nilalaro. Muli siyang nakaramdam ng pain sa kanyang injury sa tuhod kaya inanunsyo na nga ng Portland noon na out indefinitely na ang kanyang status. January 17, 2011 na mag-undergo na siya sa arthroscopic surgery sa kanyang dalawang tuhod. February 25 na makarecover at makabalik pa nga ito sa laro. Nakapasok pa nga sila sa playoffs noon ngunit another round 1 loss na naman ang kanilang sinapit sa playoffs. After nga ng season na yun na mag-anunsyo siya ng kanyang pagre-retiro sa liga ng basketball. Pero after a year lang ng kanyang pahinga at pagre-recover, 2012-2013 season na makapag-comeback pa nga ito at nakapirma pa sa Minnesota Timberwolves. Well, maayos naman ang kanyang tuhod at nakakalaro siya ng maayos sa training camp. Ngunit during preseason game nang mabangga na naman ang kanyang tuhod na naging dahilan na naman ng pananakit nito mga idol. Well, 5 games lang ang kanyang nailaro sa Minnesota na umaverage ng 5.8 points per game. At May 10, 2013 nang wave na nga ng tuluyan si Brandon Roy ng Minnesota at tuluyan na rin nagretiro sa liga ng NBA. Well, kayo mga idol, kung hindi nagka-injury itong si Brandon Roy, mapapabilang kaya siya sa mga Hall of Famers sa NBA?